Nananatili ang suporta ni Police General Nicolas Torre III kay Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng pagkakasibak sa kanya bilang hepe ng Philippine National Police. Kinumpirma naman ng Malacanang na may iniaalok nga sa kanyang bagong posisyon. Pero tatanggapin ba ito ni Torre? Saksi si Chino Gaston. Sa tanong na kung kamusta ako, naghahanap buhay. Sa unang pagkakataon mula ng masibak sa pwesto, humarap sa media si dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Nagpunta siya sa kamera at nagbigay ng cake kay ML Party List Representative Laila De Lima na kaarawan ngayong araw. Pumasok ko sa food delivery at nakatanggap ako ng message. Nakakita ako na birthday cake, so I delivered it. Natanong si Torre kung disappointed ba siya sa pagkakasibak sa kanya. Well, so many things were said in the past days by other people. Pakinggan nyo na muna sila. I'm still composing my thoughts. I'm still composing my thoughts and I'll be making a statement in due time. Ayon kay Torre, wala siyang tampo kay Pangulong Bongbong Marcos na nag-utos sa kanyang pagsibak at nagtalaga sa kapwa Ilocanong si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang officer in charge ng PNP. Hanap ka ng tagline. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Do you think it wasn't there, sir? Kung ano po yung nangyari? Wala nga akong sama ng loob and I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. Pinabulaanan din ni Torre ang mga haka-haka na siya ang uupo bilang bagong NBI Director dahil hindi raw siya kwalipikado. Ayaw niya ring sagutin ang mga espekulasyon kung tatanggapin niya ang ibang pwesto sa gobyerno kapag siya'y inalok ng Pangulo. Let's just wait for the official announcement kung meron man. Pero sir, tatanggapin niyo kung meron. Let's just wait. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, wala pang ang announcement. Kinumpirma ng Malacanang na may inaalok na bagong pwesto kay Torre pero hindi sinabi kung ano ito. Saka na lang daw ito i-anunsyo kapag tinanggap na ni Torre. Si General Torre ay napakagaling na public servant at maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. It has something to do with anti-corruption. So I'm telling you, the President still really believes in General Torre. Okay, it is still enough that he be given offered a position to fight corruption and to investigate corruption. Nag-file na raw ng vacation leave si Torre para pag-isipan ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Pero nananatili raw siyang nasa serbisyo at patuloy ang pagsuporta sa Administrasyong Marcos. I took a leave, which I will do. I think the second time in my career for approval of the Chief PNP. And I'm planning to use the maximum leave authorized, yung my vacation leave, my service leave. Ang pumalit kay Torre na si Nartates humarap sa media kanina. Sabi ng OIC ng PNP, ipawawalang bisa niya ang balasahan sa PNP alinsunod sa utos ng NAPOLCOM. I will tackle that with the NAPOLCOM. At for sure, i-implement natin yun. Ang pagbalasa sa ilang opisyal ng pambansang pulisya ang isa sa dahilan ng pagkakasibak kay Torre. Sabi ni Nartates, malinaw na merong administrative control and operational supervision ang NAPOLCOM sa PNP. Kaya kung merong promotion, kailangan dumaan ito sa NAPOLCOM para sa confirmation. Masusi raw na pinag-aaralan ng bagong liderato ng PNP kung magkakaroon ng susunod na balasahan. If we're talking about major changes, we will study nga kung the organization is working, kung dun sa bawat isa ay nagtatrabaho ba ang commander. We will audit yung unit. Ang tiyak sa ngayon, magkakaroon daw ng bagong spokesperson ang PNP kapalit ni Brigadier General Jean Fajardo. Isa sa kinukonsidera ay si Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Public Information Chief ngayon ng PNP. Designated siya na spokes ano? Nandito ang ating PIO, under naman yun doon dapat. Di parehas kami, yung OCPNP, Office of the Chief, merong spokesperson at merong PIO, parang iisa lang ata yun. Handa raw si Nartates na ipatupad ang mga nauna ng programa ni Torre. Sinabi rin ni Nartates sa panayam ng unang balita na sa ngayon ay nakatalaga si Torre sa Personal Holding and Accounting Unit o PHAU. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ng inyong saksi.